ang mga nagbabagang balita. Commander ng Eastern Mindanao Command, pinuri ang mga kontribusyon ng 4th ID sa peace and development kasabay ng kanyang farewell visit. 3 miyembro ng New People's Army sumuko sa Agusan del Sur. 4th ID binigyang pagkilala ng Cagayan de Oro Press Club para sa natatanging kontribusyon nito sa ligtas at malayang pamamahayag. 4ID Shooting Team, wagi sa 5th EMC Commanders Cup 2025 na ginanap sa Davao City. ROTC Convention 2025 ginanap sa Northern Mindanao. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Nobyembre 14, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Updates. Simulan natin ang pagbabalita. Commander ng Eastern Mindanao Command, pinuri ang mga kontribusyon ng 4th ID sa peace and development kasabay ng kanyang farewell visit. Narito ang report. Kasabay ng kanyang nalalapit na pagre-retiro sa Nobyembre 15, bumisita si Lieutenant General Luis Rex Bergante sa 4th Infantry Diamond Division bilang bahagi ng kanyang serye ng farewell visits sa iba't ibang unit sa ilalim ng Eastern Mindanao Command. Pagdating sa kampo ng 4th ID sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro, mainit siyang sinalubong ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. kasama ang mga opisyal, enlisted personnel at mga civilian human resource ng dibisyon. Sa sinagawang executive session, ipresenta ni Major General Anayron ang mga pangunahing tagumpay ng Joint Task Force Diamond kabilang ang pagpapanatili ng kapayapaan, pagsuporta sa regional development at pagpapatatag ng seguridad sa mga dating conflict-affected areas sa Northern Mindanao at Caraga Region. Nagbigay din siya ng update tungkol sa humanitarian assistance and disaster response operations na isinagawa ng dibisyon kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa kanyang talk to troops sa 4th ID Grandstand, pinuri ni Lieutenant General Bergante ang dedikasyon at sakripisyo ng mga Diamond Troopers sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bago tuluyang magpaalam, nag-iwan din siya ng mga paalala sa mga tropa, kasama na ang pagpapahalaga sa kanilang kalusugan, karera, pamilya at pinansyal na seguridad. Bilang pagkilala, ipinagkaloob ni Major General Anayron ang isang commemorative memento kay Lieutenant General Bergante bilang tanda ng respeto at paghanga sa kanyang halos 4 na dekadang tapat na paglilingkod sa bansa. Nagtapos ang pagbisita sa isang tradisyonal na budol fight, isang simbolo ng pagkakaisa at pagkakaibigan ng mga kasundaluhan sa iisang layunin, ang kapayapaan at kaunlaran sa buong Mindanao. 3 miyembro ng New People's Army sumuko sa Agusan del Sur. Narito ang detalye ng naturang balita. Muling nabuo ang isang pamilyang matagal nang nagkahiwa-hiwalay matapos voluntaryong sumuko ang 3 dating kasapi ng New People's Army sa mga tauhan ng 48th Infantry Guardians Battalion at 65th Infantry Stalwart Battalion sa poblasyon Sibagat, Agusan del Sur. Sa tulong na rin ng mga opisyal ng barangay, tumungo ang 3 sa militar upang tuldukan ang kanilang pakikilahok sa armadong kilusan at magsimula ng bagong buhay sa piling ng kanilang pamilya. Kinilala ang mga sumuko sina alias Maymay kasama ang kanyang anak na si alias Jazz at alias Janice. Isa sa mga pinakamatinding tagpo ang muling pagkikita ng mag-ina matapos ang higit 4 na taon sa pagkakahiwalay. Ayon kay Lieutenant Colonel Kenny Ray C. Tizon, ang commanding officer ng 48 IB, nananatili pa rin hinahanap ang kanilang unit ang 6 pang aktibong miyembro ng NPA sa naturang lugar. Binigyang diin din niya na habang may pagkakataon pang magbalik loob ang mga natitira sa kilusan, patuloy nang titiyakin ng militar ang seguridad at kapayapaan sa kanilang lalawigan. Isinasailalim naman ngayon sa debriefing at profiling ang 3 sumuko bilang bahagi na rin ng proseso para sa kanilang pag-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang 48 IB sa pagpapatupad ng mga kolaboratibong gawain at operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
Anya, naninindigan ang unit na bawat sumukong rebelde ay isang panibagong buhay na nailigtas at isang pamilyang muling nabigyan ng pagkakataong mabuo at mamuhay ng ligtas, payapa at may pag-asa na hinaharap. Binigyang pagkilala ng Cagayan de Oro Press Club ang 4th Infantry Diamond Division para sa natatanging kontribusyon nito sa ligtas at malayang pamamahayag. Sa ginanap na 74th founding anniversary ng COPC noong Martes, Nobyembre 11 sa isang hotel sa Cagayan de Oro, iginawad ni COPC President Froilan Gallardo ang plaque of appreciation sa 4th ID na malugod na tinanggap ni Major Emil Charlie Haudian, ang Chief ng Public Affairs Branch ng Office of the Assistant Chief of Staff for CMO ng 4th ID. Ayon sa COPC, malaki ang naitulong ng 4th ID, lalo na sa pangangasiwa sa media security and safety training noong Setyembre 5 hanggang 7 sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro, na naging malaking bahagi upang mabigyang kasanayan ang mga journalist sa socio-cultural at historical context, life-saving knowledge at sa pagresponde sa mga kritikal na sitwasyon sa Bangsamoro elections. Nagpahayag din ng pasasalamat ang 4th ID sa COPC para sa nasabing pagkilala at binigyang diin na mananatiling katuwang ang dibisyon upang masigurong na ipapaabot sa publiko ang mga tamang impormasyon sa pamamagitan ng mga mamamahayag na itinuturing na peace partners. Nagwagi sa katatapos lang na 5th Eastern Mindanao Command Commanders Cup 2025 ang shooting team ng 4th Infantry Division sa Davao City noong Nobyembre 8. Pinangunahan ang shooting team ni Assistant Division Commander Brigadier General Consolito P. Yecla na nasungkit ang kampyonato para sa executive category sa nasabing tournament. Nasungkit din nila ang kampyonato first at second place sa iba pang kategorya na naging overall first runner-up ang 4ID para sa nasabing Shoot Fest. Binigyang papuri ng 4ID ang shooting team kung saan sinabi ni 4ID Commander Major General Michel B. Anayron Jr. na isang mahalagang skill ang marksmanship para sa mga sundalo ng hukbong katihan upang magampanan ang tungkulin na ipagtanggol ang mga mamamayan na pinagsisilbihan nito. Sa kabilang banda naman, ROTC Convention 2025 ginanap sa Northern Mindanao. Naka-standby para sa kanyang report si Kabayaning Rem Dayon. Sa layuning higit na isulong ang patriotismo at paglilingkod sa bayan sa hanay ng mga kabataan sa Region 10, isinagawa ang Reserve Officers Training Corps o ROTC Convention 2025 sa Officers Clubhouse ng 4th Infantry Division sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro City noong Nobyembre 7 hanggang 8. Ang aktibidad ay may temang One Standard, One Mission, advancing ROTC excellence towards a disciplined, patriotic, and service-oriented citizenry in Region 10. Pinangunahan ito ng 10th Regional Community Defense Group sa ilalim ng pamumuno ng kanilang group commander sa tulong at suporta ni 4ID Commander, Major General Michel B. Anayron Jr. Si Major General Anayron na dating Assistant Division Commander for Reservists and Retirees Affairs ay matagal ng tagapagtugoy ng pagpapalakas ng Reserve Force at ROTC program sa rehiyon. Dumalo bilang pangunahing pandangal at tagapagsalita si Brigadier General Samuel Manzano, Deputy Commander ng Reserve Command na binigyang diin ang layunin ng pagtitipon, ang pagkakaisa at pagpapataas ng pamantayan ng ROTC sa rehiyon. Kabilang sa mga lumahok sa convention ang mga ROTC Commandant, Corps Commander, Community Defense Center Director at mga kinatawan mula sa iba't ibang paaralan at institusyon. Mula naman sa CHED Region 10, kinatawan ni Engineer Elmer Lopez si Dr. Arlita Minguez at ipinaalala ang mahalagang papel ng CHED sa pagtiyak na ang mga ROTC program ay nakaayon sa mga layunin ng edukasyon, disiplina at kabayanihan. Layunin din ng naturang convention na mas palakasin ang ugnayan ng mga ROTC unit at mga katuwang na institusyon at mas standardize ang mga best practices. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Rem Diet, 4ID News, Bayani Update. Mga kabayani, 40 days na lang, Pasko na. Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo.
Para sa karagdagang news updates, i-follow niyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Bon Enriquez at Jai Hapas na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld. Any disruption in these waters affects businesses, supply chains, and the daily lives of millions worldwide. The Armed Forces of the Philippines stands as guardians of maritime peace, safeguarding trade routes, defending our sovereignty, and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.